Good afternoon. So ngayon ay March 7. Day 67 na rin ang aking learning journey sa C++ tutorial. So, tara, continue tayo. So kahapon, nag debug tayo sa selection sort. Ngayon, which is okay naman yung debug. Dito tayo ngayon sa insertion sort. So yan, no? Siguro ito insertion sort. I-run muna natin siya, no? Insertion. Number 3. 9, 5, 1, 7. Ito sa insertion sort. 9517 is 1579. So yun, okay naman, no? Tingnan natin kung paano nangyayari. Paano yung algorithm na insertion sort. Ilagay ko muna to sa page ay sa tab. Tapos insertion sort. So sa insertion sort, okay. So sa insertion, walang swapping. May swapping ba? Move elements array. Move elements of the array 0 to that are greater than key to one position ahead of their current position. So ito na yung code niya sa insertion, no? Tapos isang loop, merong nested pero while, hindi siya for loop. Say loop din, tawag dito, loop type din pero while yung keyword niya parang yung ano niya, yung tawag dito, yung technique. Tapos walang yung swapping dito na sa dito na nangyayari yung swapping as long as tama yung condition. Sige daw. Okay, so ito tayo. Need natin ito na. Compute muna na. Yan. Compute natin. Compute. Yung kunin natin yung size. Siyempre. Tapos dito nagkaroon yung string key equals data I, which is I equals 0. So ang data natin ay 9517. Same ganito. Data 7. So sa unang loop, yung I is 1. So yung I dito, I is 1, so data 1. So 5 ito. Sa unang loop pa lang 5 na agad. Tapos dito yung j, nag-set siya ng yung j equals to I minus 1 equals 0. So kaya ang data nito ay data 0, which is 9. So dito pa lang sa variables, sa mga variables niya,
ito na yung tinarget. Kanan. Pagdating dito, J, ano pa yung J? J is 0. Ano ko muna, kung hindi mo na ako mag-print out, tawag dito. I-debug muna natin ng yung code niya sa unang loop. So, J is greater than, ano ba yung J sa unang equals 0 is greater than equals to 0, which is true. Dito sa part na ito, sa next niya, data J yung Ji 0 din. J0 equals, ano ba yung J0? 9 is greater than key. Yung key natin is 5. Tama na? Which is true din. So, pag para silang true, ayan. So, para silang true. Para silang true, pasok dito. So, magko-condition muna. Nangyari. Data 0 plus 1. So, yung J is 0, no? Ilan yan equals? So, parang nangyari dyan, data 1 equals yung data.j. So, yung data.j equals yung 9. Tama? So, yung position ng 5 mapapalitan ng 9. Okay? So, yun na, swapping. Ito na yung swapping. Tapos dito, yung J nag-minus. So, yung J nag-minus. J ngayon ay 0 yun. So, negative 1. Negative 1 na yung J dito. Kasi diba J plus 1. Pero syempre di naman yung ma-retain agad yung value. Dito lang yung sa index niya. Tapos yung J niya is J. So naging 1. So wait lang. Okay, continue tayo. Nawala bigla. Saan ako? Basta dito J. Dito diba yung J niya naging minus 1? 0 minus 1 equals negative 1. Tapos, kapag pag-repeat ng while loop, ang magiging condition na ay ito na. So, isang beses lang, negative 1 greater than 0. False na dito. False na. So, isang loop lang nangyari dito sa una. Tapos diretso na siya dito. Ang nangyari dito, yung data J 0, di ba yung J natin ang galing So, dito sa part sa baba, kasi yung J is nag-negative 1. So, pag ikot ulit, negative 1, diba? So, negative 1 yung value niya. Pagbalik dito, nagkaroon ng plus 1. So, negative 1 plus 1. Negative, ang mangyayari ganito. Negative 1 plus 1. Ano niya answer? 0 yan. 0 ba yan? Sa algebra. O kasi negative plus 1 equals 0. Negative minus positive. So, anong nangyari? Data 0, which is
Ano yung data? Ang ma-replace sa data 0 ay yung key. Which is key is 5. So, nagpalit din. Ang galing ha. Ang galing nito. Ano yun? Insertion cert. Kasi dito diba ang papapansin natin sa data j plus 1, yung j0 plus 1 which is ito, yung 5. Dito pa lang sa part na to, kinuha na yung, kumbaga nagkaroon na ng temporary string. Temporary string, yung key. So, tinabi na. Di ba kumbaga sa swapping. Swapping. Ayan. Yung temporary string na to, dito sa taas, ni-ready na agad. Ni-ready na yung temporary string which is ito nga. Ngayon, sa while, ang dinetect dito yung j no 1 is greater than 0. Okay? Tapos ito yung condition if yung j which is j1 is greater than key kasi ni-ready na nga yung 5, diba? So yung j ay yung j dito. Ito. Pagka ready ng kaya sabi ko 1 nga yung j, diba? Yung j dito is 0 kasi nga yung I sinet na 1 tapos dinidak din dito sa para ma-initialize yung j, so back to 0 siya. Kaya kinumpare yung j's data j which is 0 which is 9, so 9 is greater than ito 5 which is true. Kaya pumasok dito ngayon ni-replace na yung yung value ng j plus 1 din. Kumbaga parang binalik ulit. Kasi j equals 0 di ba dito minus mo ginawa mo 0. Pagbalik dito sa pag-swap, dinagdagan mo ulit ng 1. So, ayun na yung value nito kanina. Yung kumbaga sa I pala to. So, pero ang daming mga addition, subtraction. So, itong j plus 0 plus 1 equals 1. Pinalitan ng value ng j na yung 0. So, yung 9 naging 5. So, dito pala sa part na to, yung naging value ng data is yung value ng j is 1 data 0. So, ang naging value is 9, 9, 1, 7. So, dito sa part na to, dito nawala yung 5 na dito kasi ni-replace na ng 9. Yung 5 nandito pa nakaabang. Tapos dito binawasan yung j which is negative 1. So, 0. So, pagbalik mo dito sa while, nag-force na siya dito. So, pag-force niya dito parang sa pag-force niya, hindi na magpo-proceed yung while loop. Kaya end na siya dito. Ngayon, yung j plus 1 which is 0 nga. Kasi naging 0 siya dito. Yung value niya. Tama. Hindi. Dito. Negative 1 siya dito. Naging 0 siya dito kasi nga negative 1 plus 1. Yung 0. So, 0 yung index. Ayan, 0 index. Tapos yung key is 5. So, kaya ang pagdating dito, yung naging data ulit is 9. 5, 9, 1, 7. So, nagpalit. Nag-swap na. Yun. Sa ganung buhay, nakapag-swap. Yun na yung nakapag-swap na sa dulo. Sa first loop. Ang galing. Yun na pala. Sige, i-ano natin. Output na natin. Paano ba yun? Lagay ko muna ito para ma-enter. Hindi ko na yung size kasi wala namang dito na siguro sa una. Starting data. Ito. Yan. Sa una, condition limit. Wala to size formula. Hindi na. Loop size.
current data. Ito current data. Tapos ito mag-a-add tayo. std cout. I-print natin tong ano. /n. Print natin tong key equals just key, tapos std, print out natin yung yung j equals j. Yan. Okay. Okay. Yung ano ito na yung yung value. Okay. Tapos dito, print out natin yung condition. std cout j itong j is greater than or equal to 0 and data that j is greater than key natin is key. Yan. Kulang. Lagyan natin ng /n/t. Okay na. Condition to kapag pumasok dito sa loop, dito ang nangyari na std data that j plus 1 equals data j, which is in j na to is ayun na, akin na yun. Yan. Tapos, i-print out natin to. Dito, saan na yun? Tapos, this is swap 1. Yun yung swap 1. Okay. Tapos dito, ang ginawa is std cout. Sinet niya yung yung j, but j equals j minus 1. Yun, diba? So, yung pinaka-output niya na ito. Kung ilan, ano yung j, syempre. Tapos dito, ito sa baba, dito yung swap 2, kalupit. Ang nangyayari dito ay std data
j plus 1. Hindi, ano ko na is j plus 1 equals key. Ito, tanggalin ko na to kasi magano tayo. Selection sort natin. Nine five 1 7. Ano yung pinakaano ko dito? 9517. Insertion 9517. Okay. Ay, hindi ko nalagyan to ng ano. Sige. Hindi ko nalagyan. Wait lang. Ulit. Insertion sort 9517. Okay. First loop. Ito yung first loop. So, data size equals 4. Data size. So, ito tayo data size na. Data size 4. Kasi nga apat to eh. 1, 2, 3, 4. Condition limit 1 is less than 4, which is true. Dapat pala lagay natin na 1 is less than true. Pwede naman ata yun. So, ano yun? So, ang ano is I is less than dito that size, no? Yung condition, no? Kung tama ba. Ulitin natin. Hehe. Wait lang. Para mas lalo natin ang mga gets. 9517. Ito pag 1 ibig sabihin true yan 1 true. Pag 0 false. Okay, condition limit 1 is less than 4, true. First loop, data size 4. Loop I 1. Hindi siya sinet na 0, no? So 1. Okay. Current data 9517. 9517. Ngayon dito tayo sa pinrint out ay nilagay sinet natin tong key which is 5 j equals 0. Bakit naging, di ba dito yung I is 1 tapos yung j is 0 kasi dahil dito I minus 1. Tama naman yung debugging natin. Tapos yung key equals 5 which is tama naman. Ngayon dito sa condition 0 ito, j, yung j is, ano ba? 0 is greater than or equal 0 and data 0 is greater than 5. What is data 0? Kung tignan natin dito yung data 0 ay 9. So kung so dapat ano ilagay natin dapat yung code para yan yung code, diba?
Tapos, dapat dito yung data na talaga. Ulit. 9517. First loop. Ay, hindi. Sorry. Nine, 517. Ayan, ito na. Ito ba? Ay, dito pala tayo sa first. Ito, first loop. K equals 5, J equals 0. Ito yung condition. If J is greater than 0, and theta J is greater than K. Ito yun yung condition na to. Ito, diba? Para makita natin, no? Ang translation niya is 0 is greater than 0, which is true. And 9 is greater than 5, which is true din. Kapag kasi sa end operator, kapag ang rule dito, kapag gumamit ka ng end operator, dapat both left side and right side ay true yung sagot. True yung result. Kahit sino man dito sa magkabila na to ay mag-false. Yung buong condition na to ay false na. So yan, napaka-restrict nitong end condition. So dapat yung left and right are true to make the whole condition true. Yan. Basta. So pag true ito, 0 is greater than or equal to 0, which is true, and 9 is greater than 5, which is true pa rin. So para silang true, both left side and right side, kaya yung whole condition is true. Kaya pumasok dito. Ngayon, data 0 plus 1, data 0 plus 1. Diba yun yung condition nga, data, yung J is 0 plus 1, which is 1 equals data 0. Ano lang man nito. Dapat meron ako nito. Ayan. Mas hindi siya maintindihan pag... Pero, data 0. Okay naman, basta yung value ko na, yung value ng malalagay ko dito. Para makita natin. Data. Isa pa. 3, 9, 5, 1, 7. First loop tayo. So okay na tayo dito, no? Ito na. So ito yung condition, no? Data J plus 1 equals data ito. So mangyari, i-replace ng dito sa index ng J plus 1, ang magiging value niya is yung data.J. Parang assignment operator kasi yung ganyan. So kung ano yung value ng left side, kung ano yung yung left side ay i-assign mo sa bagong value dito. So kung ano yung existing value nitong left side, itong J plus 1, ma-overwrite, ma-replace niya or overwrite ng bagong value nito. So ito yung assignment operator. Okay? So it's okay. So ito na yun ang pag-translate na ng value ng J, which is J equals 0. So 0 plus 1 equals 1. So meaning data 1. So yung papalitan ng data 1, which is yung existing value ng data 1 is 5,
So, tapos yung napapalit sa 5, sa position ng 5 ay yung value ng 0, which is value ng 0 ay 9. Kaya, kumbaga naging 9 to. Yan, ganyan. So, kaya yung print out ng SOP 1 is 9917. Kung makikita natin, o diba, after nito, nag-sort, tama naman yung na logic natin, kahit di pa natin nilalagyan ng ganito, 9917. O, minatamata muna. Minatamata. So, 9917. So, which is correct naman. Ngayon, dito sa part na to, ang ginawa, to, J plus J minus 1, to, J plus J minus 1 equals negative 1, o diba? Tama naman tayo na negative 1. Kasi nga, yung J is 0, ma-minus mo ng 1, syempre, negative 1. So, ngayon, pagbaba, ngayon, o diba, dapat meron tayo dito proceeding to STD. Ay, dapat ito mag-slash n. O sige lang. So after nyan, bumalik yun dito. Bumalik yun dito, tapos nag-condition yun ulit. Pero hindi na pin-print out. Tapos hindi na, tapos na dito sa code na to. So, dito na yun siya. So, pag condition is negative 1 is greater than 0, which is false na. So, automatic, false na yung yung whole condition. So, hindi na, skip na dito. At, pwede ba talaga nang? Else, hindi. Sige lang. Dito na tayo. So, ngayon, yung data, ito, yung data 0, which is J plus 1, ito. J plus 1, di ba yung value ng, ito dapat ilagay ko yung, hindi ba ito? Hindi, dapat makita nyo to. Yung actual. Dapat makita natin yung actual value ng J. I-print out ko muna to siguro. Tapos yung actual value niya. Yung actual value niya ay, so yung J, ito, J plus 1. Ay, plus 1. Ito 1. J plus 1. Tama. J plus. Tapos, lagyan ko na equals. Ilagay ko yung sa ano muna. So, J plus 1. Yan. So, yan. Isa pa. Pag na, error, saan to? STT. Walang tayong semicolon. Sa first loop lang tayo kasi same naman yun sa overall na. Insertion, sir. 9517. Basta mahuli natin yung first loop. The rest, tuloy-tuloy na yun. Okay, so dito tayo sa part na, ayan o, para mapatunayan na 0 talaga. Negative 1 plus 1 equals 0, di ba? Loko-loko itong si while loop yung algorithm nyo. Negative 1 siya dito, nag-negative 1 siya dito para mag-false sa condition. Tapos balik na siya dito. Ay, ito pala. Para pagbalik dito. Kasi diba, yun nga. Diba? Kasi dito sa loop pa lang, sa while loop,
kumbaga na left behind eh. So yung data, kung ba na yung data is naging ganito. So nasaan yung 5? Di ba dapat magsaswap sila? Dito pa pala sila sa labas nag-swap. So nangyari yung j plus 1 na i-equals niya sa key. Ang computation ng j plus 1 is negative 1. Uy, saan yun? Negative 1 plus 1 equals 0. So kaya yung data 0 ngayon ay 5. So yung data 0 natin na 9, napalitan na ng 5. Tama? Kaya yung output natin ay 5917. So nag-swap na sila. Swap 2 na to dapat. At ba, grabe ka, Stig. So, 5917. Sa second loop, ascending tayo sa second loop, 2 is greater than 4, which is true. Data size 4. Loop I 2 na. So, ito yun yung 5917. So, ito ba? Dala-dala niya yung 5197. Yung key is 1. Bakit? Kasi data I. Dapat ilagay natin dito sa data I. Ito. Dapat alam natin kung ano yun. Ano yung data I. Yan. Tapos dito, dapat alam din natin kung saan galing to. Which is I minus 1. I minus 1. Okay? Ito tayo. Insertion sort 9, 5, 1, 7. Nine, 5, 1, 7. Okay, so ito. 9517. Ito sa loop 2. 5917, right? Okay. So ganun din naman. So key 5 data 1, which is data 1. Data 1? Hindi, 5 talaga to. Sorry. Yan. So yung key 5 na punta, yung data 1 ito, tama? Tapos dito 1 minus 1 equals 0. Yung J. Okay? Tapos sa loop 2, ito. So sa key 1 naman, yung data 2, which is 1 nga. Yun yung bagong key. Tapos yung J natin, 2 minus 1. Kasi diba 2 minus 1 equals 1. So yung i-compare niya dito. Ayan, i-compare niya. Ang i-compare niya ngayon ay, kasi ito nagpalit na eh. So 9 na to, tapos ito 5. Tama ba? 5917. So ngayon, ang i-compare niya ay yung 1 is greater than 0, correct? And yung data J, which is J is 1, ito nga, 1, 9 is greater than 1.
Ito na naman. Kasi yung key dito. So, si key yung nagsiset ng si key yung nagsiset kung saan yung i-compare niya. So, yung temporary, kasi dito ang nangyari, yung si 5 yung, di ba dito, si 5 yung sinet na i-compare niya. Kaya nagpalit sila ngayon. Si key yung magsiset kung saan naman yung susunod ay i-compare niya. Okay, tapos yung, siyempre, pag-compare niya yung katabi niya. Tama ba yun? Kasi -1 lang naman eh. Tapos, j plus 1. Tapos yung nag-true na dito banda, na j plus 1, 1 plus 1 equals 2. So, papalitan niya na, papalitan niya na ng ano, parang ang nangyari, pag once na mag-true siya, i-replace niya na agad doon sa loop. So, papalitan niya to ng 9. Pero yung 1, natabi na. Sorry. Sa loop. Yan. Yung 1 na to, naitabi na agad. To. Yan, naitabi na sa key. Kaya dito 5997 sa loop. Tapos pagdating dito, naging minus ulit yung which is 1, j minus 1, which is 0. So, tapos, kanina negative 1 nga nun 0, tapos plus 1 equals 1. So, pinagpalit na. So, 55597. Nakadalawang loop. Nakadalawang loop Talaga? Okay. Ngayon, ang kinumpare niya, so, ibig sabihin dito, i-overwrite niyo yung 1 ng 9. Tapos dito sa part na to, j minus 1 equals 0, j plus 1, tapos yung value ng 1, j value ng 1 na 9, pinalitan ng 5. Tapos nag-deduct ulit, which is negative 1 ulit. 1597. Okay. So, hindi yung si loop hindi matatapos. Hindi matatapos si loop hanggat hindi nagne-negative 1. Hanggat hindi nagne-negative 1 yung value ng j. Kasi nga yung condition is if 0, ayan. So, okay. Yung value ng dito sa part na to, ang value ng 0 ay yung 5. Kasi 5917, diba? So, pinalit. So, kailangan mapunta yung pinakamaliit sa pinakaunahan. Sa ascending nga, diba? Okay. Tapos, tapos dito yung pagka-negative 1 niya, balik, isi-set niya na yung j plus 1 which is 0 plus 3. Okay, 1597. Paano dito sa case na to? Tinatay ko maglabas pa sa 1597 data 3. Data 3 na kasi nga 2, diba? Loop niya 3. So 7 na yung target niya ito. Ngayon. Tapos yung j is 3 minus 1, 2. Which is, ang bagong ano is 1, 5. So yung target is ito, 9. So 2 is greater than 0, true. 9 is greater than 7, true. Kaya ito yung formula. 2 plus 1 equals 3. Data equals yung
yung position ng 7 overwrite ng 9, kaya 1599. Tapos yung J na yung J na 3 minus 1, 2. Yung J na 2 minus 1 equals 1 na lang. Then yung J 2 plus 1. J na 2 minus 1, 1. Pero bakit? Lagay nga ako dito ng ano. Sa last part na to, no? Last part na nga to. Medyo nagulo ako sa last part. Sa last part. 9517. Ito sa last part. Kasi J minus 1, 1. Hindi ba dapat ikot pa to dito? Bakit hindi na umikot? So J 1 is greater than 0, which is true. Pero so data J, which is ano ba yung data J? 1 eh, 1. So yung 1 dito. Ito yung 1, 5. 5 is greater than 9, which is false. Okay, nagets ko na. So, di ba nga sabi ko kahit dapat para silang true. Kaya dito, kasi kung mapapansin mo dito, 1 kasi. So, dito sa part na to, J is greater than 0. True siya. So, nagtaka ko bakit hindi nagdiretso. Yung pala, dito siya nag-false. Sa data J, which is data 1, 1 di ba? Ito yung data 1. Index 1, 5. Tapos, yung compare niya yung key. Yung key kasi is 7. 7 yung key, hindi naman nawala. Nasa tayo ng key, ito 7. So kung 5 is greater than 7, false na siya, kaya nag-exit na siya. So ngayon, ito na. Yung J1 plus 2, 1 plus 2 equals key, which is 1 plus 2. 1 plus 1 equals 2. So yung data index ng 2, which is ito. Tama. Tama ba? 0, 1, 2. Papalitan ng 7. 1 plus 1 equals 2. So data 2 equals 7. Kaya yung naging is 157. Okay. Ayun na. Okay. So, nagets. Ano pa siya? Okay naman, nag-gets ko na rin yung paano nangyayari. Siyempre, hindi pa agad diba? Kailangan i-practice pa to. Pero ano nangyayari? So, may purpose pala tong dalawang condition talaga na to.
So, maaari nagmi-meet siya dito. Kasi nga, di ba yung, hindi lang siya magmi-meet kapag nag-negative 1. Tapos isa yun sa mga, ano, parang lock, pang-lock niya para mag-break yung loop. Tapos, yung mga terminator niya. Tapos dito rin, kapag mas maliit na yung, ano, yung, hindi na greater than yung value doon sa compare niya, mag-terminate na rin. So kanina puro dito nang naman checking natin. Dito palaging mas malaki yung ano, kaya nagpapalit. So kapag mas maliit na yung ano, hindi na gagalawin. Kaya mag-e-end na. Kahit pa hindi negative 1 yung value. So may mga ganong scenario. So nagja-jump ba siya? Kasi dito sa una 5917. Dito 5917. Naging 5597. 1517. Parang inuuna mapunta yung ano, no? Yung 1 sa baba talaga. Sa yung pinakamaliit. Pero astig siya, no? Kumbaga nile-left behind niya yung ano. Pero walang tendency na mag-duplicate kasi dito nag-duplicate eh. Duplicate. Pero dahil may key, alam niya kung saan yung ano, alam ng algorithm na kung saan yung na-duplicate, no? Sige, practice ko na lang ulit yan. So yun, 52 minutes na. Okay, hanggang dito, ay, ano ko muna to, i-add ko na lang. Wait lang. Debug insertion. Algorithm. Okay, so yun, hanggang dito na lang yung tutorial na ito at sana may natutunan din kayo. Meron naman ako natutunan. Pero ay pa-practice pa to para pero at least andito na yung debugging. Tapos pwede ko naman i-review yan kung kailangan ko kung ganyan yung kailangan ko. Di ko lang kung ano ba yung dapat na gamitin sa mga scenario na yun. Like mag-bubble sort ka ba, mag-selection sort ka ba, mag-insertion sort ka ba, saan ba yan dapat gamitin. Kaya tanong natin si GPT po saan siya best na gamitin. Okay? So ngayon, bukas, medyo na drain na ako dito sa meron pa tayong 4. Merge sort, ito wala pa tayo dito. Quick sort, heap sort, redirect sort. Ewan ko kung ito talaga ba ito. Stop na natin dyan sa loob. Tapos proceed na tayo sa iba. Enough na sa akin, 3 na ako. Pero malaman niyo bukas, sige. Bukas naman ulit. So, thanks. Bye.